Habang naglalakad ay nabangga siya ng isang batang may pulang buhok na napaupo sa lupa. Agad siyang tinulungan ng ating binata at napansin niya na isa itong bagong adventurer dahil sa medalya sa kanyang leeg. Napansin din ng bata na adventurer si Cross at kahit nahihiya ay nag-ipon siya ng tapang upang imbitahan itong bumuo ng grupo kasama niya. Matapos pumayag si Cross ay nagtungo sila sa guild ng mga adventurer sa lungsod. Nagpakilala ang bata bilang si Link na isang mamamana at tinanong siya ni Cross kung wala ba siyang nakasanayang grupo, dahil hindi madaling mabuhay para sa isang baguhang mamamana na nag-iisa. Nang sumagot na sana si Link ay may ilang walang hiya na nagsimulang manglait sa kanya at tinawag siyang panghabang buhay na rank E, isang babae pa ang nagsabi na nakakaawa siya dahil isa lamang daw siyang pabigat. Kahit nasa antas si Cross at inaliw niya si Link at sinabi na siya man ay na-stuck din sa kanyang rango. Nagbigay ito ng lakas ng loob kay Link at sabay silang nagdesisyong tumingin ng mga misyong maaari nilang kunin. Samantala ay nakita natin si Yui na naghahanap pa ng mga kainan at habang hinahaplos ang kanyang tiyan, napansin niyang medyo tumataba siya pero biglang may nakatawag ng kanyang atensyon. Sa plaza ay may isang ginang na sumisigaw sa isang bata dahil nadudumihan ang kanyang damit. Ang mga taong nakapaligid ay nagsasabing dapat may pumipigil sa kanila. Ngunit walang may lakas ng loob dahil ito ay tagapagmana ng mga Windy, isang makapangyarihang pamilya ng Maharlika na may impluwensya pa hanggang sa kabisera. Nakahanda na sanang saktan ng gwardya ang bata pero pinigilan siya ni Yui at tumayo siya sa harap ng bata at inutusan itong tumakbo. Inilabas niya ang kanyang espada at pumasok sa depensa upang harapin ang mga gwardya. Pinatalsik niya sila at iniwan na litong-lito. Inutusan ng ginang ang mga gwardya na huwag magpalingon dahil panlilinlang lang daw iyon, ngunit ngumiti lang si Yui nang may kumpiyansa at bumalik tayo kina Cross at Link at ang kanilang misyon ngayon ay talunin ang ilang pulang slime. Tinamaan ng pana ni Cross ang dalawang slime at agad itong napatay, namangha si Link at naghanda ring bumaril pero 3 beses siyang pamalya at humingi ng paumanhin kay Cross at sa isip ni Cross, alam niyang magiging mas mahaba ang araw na ito kaysa sa kanyang inaasahan. Samantala si Yui ay ganap ng gumaling at habang ang mga gwardya naman ay sobrang pagod na, galit na tinanong ng ginang kung bakit nahihirapan si Yui gayong isa lang daw siyang bata at ang mga taong nanonood ng laban ay nakilala si Yui bilang ang batang espada mula sa China na nasa antas S. Ngunit biglang isang babae mula sa karamihan ang gumamit ng baston at nagpatama ng isang bitag na mahika sa ilalim ni Yui, na nagresulta sa pagkakagapos nito at ipinaliwanag ng matandang babae na iyon ay mga tanikala ng mahika na sumisipsip ng kanyang mana at enerhiya. Hindi makagalaw si Yui at unti-unting nauubusan ng lakas kaya't sinamantala ng mga gwardya ang pagkakataon upang atakihin siya. Doon ay biglang dumating ang isang misteryosang babae na nagsabing ang 4 laban sa isa ay kaduwagan. Sa isang iglap lamang ay napabagsak niya ang lahat ng gwardya at pati ang babaeng may baston na labis na ikinagulat ng lahat. Ngunit si Yui ay nakasunod sa kanyang mga galaw at nakita mismo kung paano niya tinalo ang lahat at bagay na nagbigay sa kanya ng higit pang kuryosidad kung sino ba talaga ang taong ito. Nalito ang matandang babae ngunit mabilis na lumapit ang estranggera at hinawakan ang kanyang leeg. Tinatanong kung gusto ba nitong ipakita sa kanya ang ginawa sa mga gwardya at dahil dito, natakot ng husto ang ginang at namutla ng todo. Nagpasalamat si Yui sa estranggera at medyo nahihiya niyang naikwento tungkol kay Lloyd na isang kamangha-manghang lalaki, ngunit unti-unti na siyang umaasa rito at dahil doon nais niyang maging mas malakas at inalala ng estranggera ang kanilang mga pangalan, tinanong siya kung gusto ba niyang mag-ensayo kasama niya sabay ipinakita na rin sa wakas ang kanyang mukha. Nagpalit ng eksena ay nakita natin si Lloyd na halos mabaliw sa kakaisip ng isang mahika na magsisilbing suporta. Habang labis siyang nag-iisip ay tinawag siya ng kanyang mga kasamahan na nag-aalala sa kanya at si Claire ay hindi napigilan na magsalita, tinanong siya kung ayos lang bang ipasyal nila siya sa lungsod na ikinagulat ng lahat. Bumalik tayo kay Yui ay ipinakilala ng estranggera ang sarili bilang si Lilith, medyo pinaghihinalaan niya na baka isa itong mapanlinlang na tao subalit sinasabi ng kanyang kutob na maaari siyang pagkatiwalaan, kaya sinabi ni Lilith na maaari na silang magsimula. Inilabas niya ang kanyang espada gamit ang isang imbakan na mahika na bagay na ikinamangha ni Yui dahil hindi niya alam ang tungkol dito hanggang makilala niya si Papuloy, dahil sa kakaunting nalalaman at nagpasya siyang magsikap upang maging kasing lakas ni Lilith. Bumalik tayo kay Lloyd ay nakita siyang kasama si Claire habang nagpapahinga at ibinababad ang mga paa, sabay kumakain ng masasarap na pagkain at humingi siya ng paumanhin dahil sinamahan siya nito.
ngunit sinabi ng prinsesa na wala itong problema dahil iyon ang paraan niya upang suklian ang lahat ng ginawa nito para sa kanya. Sinabi ni Claire na mahirap talaga ang paggawa ng mahika ngunit sagot ni Lou ay wala lang siyang maisip na ideya, kaya't iginiit ni Claire na sana ay matulungan niya ito sa kahit anong paraan at nais sanang magtanong ni Loy kaya pumayag si Claire. Tinanong siya ni Loy kung ang mahika na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa mga halimaw ay isang sinaunang mahika dahil dito ay labis na nagulat si Claire. Samantala ay bumalik tayo sa dalawang mamamana at tinuruan ni Cross si Lin kung paano tama ang paggamit ng pana. Sa unang subok ay bahagyan niyang nataman ang isang slime at makalipas pa ang ilang atake ay nagawa niyang tamaan ang pinakagitna nito. Natuwa si Cross at hinikayat siyang tapusin na ang iba pa. Lumipat naman ang eksena sa pagsasanay ni Yui at inutusan siya ni Lily na putulin ang isang puno at mula sa kanyang kinatatayuan, tinanong ni Yui kung palaisipan ba ito kaya't nagpakita si Lily ng halimbawa pinutol niya ang puno mula sa malayo, ipinaliwanag niya na binalot niya ng mana ang talim at inihagis ito. Naintindihan ni Yui na maaari siyang umatake mula sa malayo sa ganitong paraan ayon kay Lily at madali lang ito kapag natuklasan ang sikreto. Kaya nagpa siya si Yui na subukan at balik muli kay Claire na sumagot sa tanong ni Loy, sinabi niya na ipinanganak siyang may kaloob para sa sinaunang mahika. Alam na raw niya ito sa kanyang isipan at inakala na ganoon nga ngunit tinanong pa rin siya ni Loy kung maaari pa ba siyang matutong gamitin ito, dahil makakatulong iyon para malaman niya kung saan siya dapat tumuloy sa kanyang pananaliksik. Sagot ni Claire baka hindi iyon posible dahil ang sinaunang mahika ay lumilitaw lamang tuwing makalipas ang ilang siglo kung saan may isang nilalang na ipinapanganak na kayang gamitin ito, at kung sakaling pilitin ito ng iba sasapitan siya ng banal na parusa. Ayon sa mga kwento minsan may isang tao na gumamit nito kahit wala siyang kaloob, kaso agad siyang namatay sa mismong sandali ng paggamit niya nito at sa huli ay sinabi ni Claire na nauunawaan niya ang nararamdaman ni Loy. Ngunit hindi basta-basta ang sinaunang mahika para gawing biro. Naiintindihan ito ni Loy at binanggit na hindi na siya mag-iimbestiga patungkol dito at samantala ay natapos na nina Cross at Lin ang pagpatay sa lahat ng slime na hindi gumagalaw, nagdiwang sila ngunit biglang napalingon si Lin at natakot sa kanyang nakita na isang Luna Magra, isang halimaw na mataas ang antas. Nais ni Lin na tumakas na lamang pero kung wala silang dala na patunay ng slime, hindi sila makakapagpakita na natapos ang kanilang misyon at hindi na nag-aksaya ng oras si Cross at ipinakita kung bakit isa siyang antas-es na adventurer, naglabas siya ng isang mas malakas na palaso at tinamaan ang mata ng halimaw at sa ikalawa ay ang utak nito kaya't agad niya itong napatay. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa guild ng mga adventurer at inihain nila ang mga pulang slime at pati na rin ang Luna Magra na lumitaw. Namangha ang lahat at sinabi ni Cross kay Lin na mula ngayon ay magbabago na ang kanyang reputasyon sa guild. Tinanong ni Lin kung ayos lang ba na sa kanya mapunta ang credit at sagot ni Cross ay wala itong problema, dahil sa tulong ni Lin ay nakatuklas siya ng paraan upang mas lalong lumakas at ibinunyag din niya na isa siyang napakalakas na adventurer. Ipinakita niya ang kanyang medalya bilang isang antas-es, dahilan upang humingi ng paumanhin si Lin ng paulit-ulit dahil pinagturuan pa siya ng isang baguhan. Bumalik tayo kay Yui na nakita siyang muling nabigo sa kanyang atake mula sa malayo at nagtaka si Lily kung bakit hindi pa rin niya matutunan, dahil para sa kanya ay hindi naman talaga ito mahirap. Nagulat si Yui na tila madali lang ito para kay Lily, dahil ang pagbabalot ng espada sa mana nang hindi ito nawawala sa kontrol at sa kaihahagis ay isang teknik na napakataas ng antas at kung nagagawa ito ni Lily na parang wala lang, tiyak na napakalakas niya at doon ay nagpersige si Yui at sinabi sa sarili na hindi siya pwedeng sumuko. Tinanong siya ni Lily kung ano ang nagtutulak sa kanya para maging mas malakas at sagot ni Yui. Matapos niyang makilala siya ay naunawaan niyang laging may mas magaling pa nito, at dahil doon nais niyang maging mas malakas para maging karapat-dapat na kasama niya. Bigla namang lumitaw ang isang halimaw na agad na umatake kay Lily at sa pamamagitan ng kanyang likas na instinct, nakapagpakawala si Yui ng isang atake mula sa malayo at nahati sa dalawa ang halimaw at agad siyang tumakbo upang tingnan kung ayos lang si Lily, ngunit ngumiti lang ang babae at iginiit na kaya naman pala nito. Nakahinga ng maluwag si Yui ngunit dahil sa pagod sa matinding pagsasanay ay agad siyang nakatulog. Doon ay nabanggit ni Lily na si Louie ay may mabubuting kasama at makikita natin ang buong grupo na nagtatanong kung nasaan si Yui. Nang nakarinig sila ng ingay sa pintuan ay nakita nila mismo si Yui na natutulog sa sahig habang si Lily ay nagtago at umalis na.
Kinaumagahan ay tinanong ni Yui ang lahat kung handa na sila at samantalang si Louie ay humingi ng paumanhin dahil siya lamang ang walang naipakitang pagunlad at na-optimize niya lang ang lahat ng kanyang mga mahika, natuto ng ilang spell at nakagawa ng bagong mahika ng paghahanap. Dahil dito ay nabanggit ng iba mula sa malayo na nagsimula na naman si Yui sa kanyang pagmamaliit sa sarili. Sa huli ay ipinakita ang isang bahay na hiwalay sa lahat na kung saan makikita ang di umano'y si Lily na nagsabing napakahirap nilang bantayan at kasalanan niya ang lahat. Doon niya pinagalitan ang isang tao at ipinaalala na siya mismo ang nagsabi, "Nahihirapan akong puntahan ang aking alaga dahil tumakas siya sa akin pero sobrang nag-aalala ako sa kanya at sa sinabing iyon, ipinakita kung sino ang kausap niya at ito pala si Merly." Sumagot si Merly na hindi patas na siya ang nakakita samantalang siya ay hindi. At sumigaw ito na sabik na siyang makita ulit ang munting si Lloyd.